So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, dapat po kasi mag-move on na po ako dito po sa topic po na to. Tungkol nga po dito sa pagbisita ni Sara Duterte sa bansang Kuwait. Yun nga lang po kasi, may nag-message po sa akin, taga Kuwait. So, hindi lang po kasi nakakaalam, nagtrabaho po ako dyan sa Kuwait ng 5 taon. So, may mga kaibigan pa rin po ako sa personal na Facebook ko. Okay? So, alam nyo ba? Ito malupit to ah. Yung mga pumunta palang Pilipino doon sa Sapphire Hotel, kung saan nga po yung venue na pagbisita nga ni Sara, may bayad pala. 6 dinar. So, magkano yung 6 dinar mga kababayan? 1,100 pesos. So, may mga butal-butal pa yan. Basta, 1,100 pesos, no? Kung yung bayad, para po makita mo si Sara doon po sa Kuwait. Well, actually, kasi 6 dinar lang yan, di ba? Hindi naman siya ganun kalaking pera sa Kuwait. Parang tanghalian ko nga lang minsan yan, di ba? Pero 1,000 pesos pa rin po yan kung convert natin sa Pilipinas. Pero ang malupit dito, ilan ba yung pumunta? So, ang pumunta daw doon, 900 na tao. Okay. So, 900 na tao, multiply mo sa 1,100 pesos, puta, kulang-kulang 1,000,000 piso po yun. So, ibig sabihin nun, puta, imbis nga po na magbigay po ng pag-asa si Sara, o kaya magbigay ng pasalubong sa mga kababayan natin mga Pilipino, pinagkakitaan pa. Ang kapal ng mukha. At ang malupit dito mga streetwise, no, ito po ay maisog. Ang alam po natin, ang maisog po, may sariling pondo po yan. So, isipin nyo yun may sariling pondo, ginatasan pa yung mga OFW natin kababayan sa Kuwait. Alam ko dyan sa mga pumuntang DDS dyan sa Kuwait, no? Sa event ni Sara, alam ko yung 6 dinar, bali wala sa inyo yan. Oo. Pero hindi nyo ba naisip na puta, sa Pier Hotel, magkano lang sa Pier Hotel? Sabi na nga natin yung ballroom nila, 200,000 pesos. Sabi na nga natin na gano'n makatapos yung ginamit sa mga upuan, sa mga sound system. Sabi na nga natin mga another 200,000 pesos yan. O sama mo na yung pagkain. Yung pinakailan daw, kubos. Kubos tsaka tsaka ano ba yun, yung kiri cheese. Chay halib ata, no? Ewan ko lang kung ano yung pagkain. Pero nagreklamo din daw po sila sa pagkain. Hindi ko nga natanong kung ano pagkain. Pero pati daw pagkain, hindi naman masarap. Oo. So sabihin na nga natin na gumastos tong mga to, no, ng 400,000 pesos. O 500,000 pesos na. Sabihin na nga natin. Ibig sabihin pa rin, puta, may kumita. Walang nga talaga kayo. May kumita. Puta, na pinagkakitaan nyo si Sara. Ewan ko lang baka yung kinita ninyo, baka binigyan nyo pa kay Sara. Kasi kailangan ni Sara ng pera daw, di ba? Pambayad kay Kaufman. Pero by the way, mga streetways, no, balikan natin yan. Ang nakakatawa kasi dito, no, pinanood ko rin po kasi yung speech ni Sara. Puta, 1 oras mahigit yun. No? Kung kunwari kayo, no, maganda yung mood ninyo, gusto nyo sirain, wala lang, trip nyo lang. Gusto nyo lang sirain yung mood ninyo, panoorin nyo po yung speech ni Sara. No, mamaya papakita ko mamaya, no? Pero hindi lahat. No, panoorin nyo lang yung speech ni Sara, yung magandang mood ninyo, papangit. Kung gusto nyo sirain yung araw ninyo, panoorin nyo po yung speech ni Sara, dun po sa Kuwait. Sa Kuwait, alam nyo kung bakit? Oh, puta, 1 oras mahigit yun 30 minutes, puro pasasalamat. Salamat dito, salamat doon. Ay, dito, salamat. Ganun. 30 minutes yun. Oh, and the rest of the 30 minutes pa na natitira doon, puta, puro problema po yung dala ni Sara. O problema ng trabaho, problema ng nurses, problema sa bagyo, di ba? Puro problema. So, dapat kasi mga kababayan, no, vice presidente ka. Ako naghahanap ako dun ng solusyon. Ayun pong pinakamagandang speech sa lahat. Hindi puro problema. Kasi problema, mga kababayan, alam na po natin yan. Alam na po natin na may problema tayo sa nurses. Alam na po natin na may problema tayo sa trabaho. Alam naman po natin na talagang may problema po tayo kapag may bagyo. Alam na natin yan. Pero ayun pa rin po ang dala-dala ni Sara Duterte dun sa speech niya, dun po sa Kuwait. Puta, kayong mga bobong mga DDS din sa Kuwait, hindi niyo pa rin ba nakukuha kung gaano ka bobo yung sinusuporta, di nyo? Dapat nga maasar nga kayo kasi dapat, andyan si Sara, dapat ang gusto nyo marinig,
pagbabago. Dapat maglalatag siya ng plano, no? Kung paano masusolusyonan yung mga problema po na yan. Isang oras yung speech, puta, wala siyang pinakitang solusyon. Puro problema. Puta, mambobola ka na nga lang, tanga pa. Tapos ito pinakamalupit, mga kababayan. Ito pinakamalupit. Puta, nako ba sa inyo, no? Tatanga nyo. So, ito, no, nakita ko to sa politiko. Ito, parte ito ng speech ni Sara, no? Sabi niya dito, Vice President Sara Duterte is sounding the alarm that the country is still not better prepared to deal with another powerful typhoon like Yolanda. In the first place, mga kababayan, tama naman si Sara dito. No? Kung makakaroon na naman po ng another Yolanda, no? Bagyo na sinlakas ni Yolanda, siguradong marami na naman po mapapahamak. Pero ang tanong dito, alam na po natin yun. So, anong solusyon mo, Sara? Si PBB may solusyon. Ngayon, inimbestigahan niya na yung mga flood control. Malaking bagay po yun. And by the way, mga streetways, no? Kung sinlakas po ng Yolanda po, tatama po, hindi lang po sa Pilipinas, kahit sa ang bansa, talagang trahedya po yun. Tanga ka ba? Sabihin na nga po natin, ilan ba? Yolanda, signal number 5, signal number 6. Di ba? Pag yung kalakas na bagyo po tumama po sa Hong Kong yan, marami rin mamamatay doon. Bobo, men. Bobo. Pero mas bobo po yung mga DDS sa Kuwait. Tagal-tagal nyo na dyan. Bobo pa rin kayo. Bisan kayo mga DDS kayo. Sabi dito, no, addressing the Filipino community in Kuwait on Friday, the Vice President warned that if a Yolanda level storm hits again, the country could face the same devastation due to the weak disaster response effort. Kita mo, no? Mga kababayan, ako po, no, hindi ko po pinagdadasal nung nangyari po ulit yung Yolanda. Pero si Sara Duterte yung katanga-tanga, no, parang pinagdadasal niya pa na mangyari po yung Yolanda ulit sa Pilipinas just to prove her point. Kasi ganun lang andito eh. Ang logic para sa akin eh. Sabi niya pa dito, every year babalik-balik ang bagyo. Ang baha, ang landslide, pero every year bakit parang first time tayo sa bagyo? Diba? Baha and landslide. First timer tayo lagi para nagugulat tayo sa nangyayari. Hindi pwede sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin, na ganyan talaga. So mas maganda ito. Ito yung example eh. Ito yung example. Papapanood ko yung video. Okay. Hanggang matapos yung video, dun po na pinag-uusapan niya tong disaster na to. Sa ano lang problema naman na pag-usapan to eh. Pero sana, alam na po natin yung problema po na yan. Ang tanong dito, ano ang solusyon ni Sara? Tangina ka pala eh. Kung magsalita ka, akala mo naman napagaling mo, DepEd nga, bulok eh. Nung hinawakan mo nga yung DepEd, bulok eh. Di ba nireklamo pa ni Sara doon sa speech niya yung about sa edukasyon daw? High school daw, hindi pa rin daw marunong magbasa. Anong ginawa mo nung DepEd secretary ka? Anong naging solusyon mo doon? Yung problema po na yan, matagal na po yan. Yung problema na yan. Pero ano ang naging solusyon ni Sara? Nung siya naging Deputy Secretary, wala. Puta, nagnakaw ka lang din doon. Magnanakaw. Lang yan to, taba-taba mo. Tingnan nyo to. Ito yung speech niya doon. Panoorin natin to. Nag-revolusyon akong tiyan. Hanggang kaganina, antong gano'n, nag-revolusyon akong tiyan. O na, mag-excuse ko sa inyo mga kadyot, may nungkod health break. O na siya. So, kaganina, wala akong iurot ang rice, kaya mahadulog ko nga, dagan-dagan ko, gitan diri, madulog sa CR. Disaster, risk reduction, and mitigation, and climate change, adaptation. Every year, balik-balik. Ang bagyo, ang baha, ang landslide, pero every year. Bakit parang first timer tayo sa disaster, bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Diba? Hindi normal yan. Hindi.
Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit, dyan, sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na nagugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo. Gusto sa inyo mga ka-joke, may good health break. Okay lang. Teka lang ha. Kapag may bagyo po sa Pilipinas, no? Sino ba nagpapanik? Wala po nagpapanik in the first place, mga kababayan, no? Kapag may bagyo sa Pilipinas, yung mga rescue team po natin, maganda po yung ginagawa. Merong relief goods na nangyayari, tutulungan yung mga babayan natin, merong evacuation center. So ano nagpapanik? Kasi ang ibig sabihin nagpapanik, yung hindi mo alam gagawin mo. Ayun yun eh. Ayun ibig sabihin ng nagpapanik eh. Putang, gagamit ka na ng word, di mo pa alam ibig sabihin. Tama, di ba? Ayun po yung ibig sabihin ng nagpapanik. Gaga ka pala. Ikaw nga eh. Ilang bagyo na po yung duman sa Pilipinas, labas ka ng labas ng bansa eh. Puta, binabagyo tayo, nanood ko ng, di ba, tinan nyo, naalala nyo yun, di ba? Binabagyo po ang Pilipinas. Si Sara Duterte, pumunta po ng Germany, nanood po ng Taylor Swift concert. At hindi po ito yung first time na ginawa niya yan. Na pag may bagyo, hindi niya po kinakancel yung, yung lakad niya sa ibang bansa. Kayong mga bobong mga DDS, hindi nyo ba nakuha yun? Hindi nyo pa rin gets? Ay, grabe, walang pag-asa. Walang pag-asa ang Pilipinas sa inyo. Grabe itong mga OFW na nga kayo, tanga-tanga pa rin kayo. Yeah, pero masaya dyan sa Kuwait Ito yung, hindi kasi ako nagtrabaho sa Kuwait tapos sa Saudi. So kung kumpara mo yung yung workplace po ng Kuwait kumpara sa Saudi, mas okay pa magtrabaho sa Kuwait, sa totoo lang. Mahigpit na hindi. Hindi, ito lang para makuha niyo yung point. Baka kasi meron kayong planong pumuntang Kuwait or Saudi, no? Pag gusto niyo ng pag gusto niyo makaipon ng maayos, no, trabaho, bahay, ganun lang gagawin ninyo. Kayo sa Saudi kayo. Maghanap lang kayo ng medyo malaking sweldo. Kasi medyo mababa na po talaga sweldo ron. Kung makakatsamba kayo ng sweldo malaki, so doon kayo. Pero kung gusto niyo lang talagang maglibang-libang habang nagtatrabaho, sa Kuwait kayo pumunta. Parang Pilipinas din po yan. Ano yan eh? Maraming silang maraming bawal, pero yung implementation mahina. So, tiyempuhan lang po talaga yan. No, kasi po sa Saudi po kasi maraming bawal, pero na-implement nila yung batas nila. Pag bawal, may manghuhuli sa inyo. So, kahit kasi bawal din yan, bawal din para sila ng batas, halos paras lang eh. Pero, di ba? Parang, baya mo sila dyan. Parang ganun. Parang ganan. Yung mga taga-Kuwait gets ako. Malamang yung mga taga-Kuwait na makakapanood ng video na to, magigets nyo po yung ibig ko sabihin. Di ba? Dyan, mga taga-Kuwait, comment kayo dyan kung tama sinasabi ko. Kung hanggang ngayon, ganun pa rin dyan. Kasi huling punta ko dyan, matagal na rin eh. Matagal na rin. Natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na nagugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo kasi sabihin, ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang kahandaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi. So, nakikita na daw natin yung sa ibang bansa. Actually, naalala niyo yung Typhoon Katrina sa Amerika. Malakas din po yun. Pero, grabe din po yung tama sa Amerika nun. Di ba? Devastated din po yung mga tinamaan nun. So, bobo talaga nito, no? Ganoon din po yun eh. Pag mayroong ulit na kasing lakas po ng Yolanda na bagyo, pag yan po tumama sa Kuwait mismo, devastated din po yung Kuwait. Sigurado yan.
Ang babaw ng drainage dyan eh. Kasi bira nga lang ulanin. Bobo ka talaga eh, no? So, ako lang. So, by the way, mga kababayan, no? Kaya ko lang naman talaga ginawa tong topic po na to. Gusto ko lang po talaga malaman kung sino po yung kumita doon po dyan sa Kuwait. Na? Ano ba po? Baka PSK pa yan, ha? PSK! So, yun, no? So, kayo po mga streetways, no? So, kayo ba naniniwala ba kayo na posibleng may kumita pa doon sa pagpunta ni Sara Duterte sa Kuwait? Diba kasi may mga performer eh. Yung mga performer na yung mga kababayan na nag-perform doon, mga volunteer lang din po yan. Yung mga security doon ni Sara, no? Karamihan doon, mga OFW rin po sa Kuwait doon. O, mga volunteer lang din po yung mga yan. O, so kung tanong natin dito, saan napunta yung sobrang pera? Punta 1,100 per person, nakita wala si Sara. Eh dito, puta, natawanan lang namin dito sa Pilipinas yan. Diba? Dumanga sa harapan ko yan, hindi ako magpapapicture yan, putang na yan, hindi ako magpapapicture sa tanga. So, yan. Ayun mga kababayan, sa kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, sa nangyari kitaan po dyan sa Kuwait, no? So, yun, no, alam ba ni Sara to? Sara, baka kasabot ka dito. Ayun mga streetways, no? So, ano po masabi niyo nga po dito sa pagkawad na po sa baba, pinabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Yung mga kalabisan, pa-share na po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So, thank you, salamat, and babush.